balitang binabantayan natin ngayong gabi, tinututukan pa rin natin ang epekto ng lindol sa Cebu, ganyan din ang severe tropical storm Paulo na maaari pang lumakas at maging typhoon habang palabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Nagdala po ito ng malalakas na ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Aurora. At mula sa bayan ng Kasiguran, saksi live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Tiya, kasama nga ang Aurora at Isabela sa pinaka-naapektuhan ng bagyong Paulo at dito po ay libo-libo ang nagsilikas dahil nga po sa matinding ulan at hangin na dala ng bagyo. Ganito kalakas ang ulan at hangin dala ng bagyong Paulo nang maglandfall ito sa Dinapigue, Isabela kaninang umaga. Napapasayaw ang mga puno. Gaya rin ang naranasan sa bayan ng Divilacan. Halos mahulog na ang signage na ito sa lakas ng hangin sa Itiague. Nabawalang isang puno. Agad inilikas ang mga taga-barangay Kabugao. Meron pa po tayong mga residente doon sa may mababang lugar. At kung tumaas po yung tubig, ma'am, is pwede po namin silang pilitin at dadalhin dito. Mahigit 500 pamilya ang inilikas sa buong probinsya. Malakas po yung hangin kanina. Kayo kayo lumikas na Para mas safe. Baka madaganan po kami ng puno. Rumagasa naman ang tubig sa ilog na ito na sakop ng barangay Dikapanikian sa Dingalan, Aurora. Binaha naman kaninang pasado tanghali ang bahagi ng kalsadang ito sa barangay Maligaya sa Dilasag. Sa Kasiguran, malalakas na hangin at alon ang dala ng bagyo. Bawal pumalaot dahil mapanganib ang dagat. Ang barkong ito na ikinubli malapit sa pantalan, hindi nakaligtas sa tila galit na ulan at hangin. Umapaw ang ilog na ito. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, itinaas ang signal number 4 sa hilaga ng Aurora. Signal number 4 na po dito sa Kasiguran, Aurora. At ito pong makikita nyo sa akin likuran, yung dagat po parang namumute, no? Dahil tumaas na yung alon. Kanina po, yung nakikita nyo ay mas malaki pa yung portion ng buhangin na makikita, pero ngayon po ay natakpan na nga po ng dagat. Yung patak po ng ulan patagilid at pag tumama po sa mukha ninyo ay medyo masakit, no? Parang tumutusok siya dahil na rin po sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Paulo. Pero may mga residente pa rin piniling manatili sa kanilang tirahan malapit sa dagat. Si Aling Emily, naghanda na raw ng pagkain ng pamilya pero inihanda rin ang gamit sa paglikas. Ano naman po kasi araw siya. Maliban kung halimbawa gabi, lilipat talaga kami. At saka yung tubig naman sa amin ay kumbaga ngayon, hindi siya malalim. Ang ilang lumikas nagtungo sa barangay hall ng Dibacong, habang ang iba nakituloy muna sa mga kaanak. Ngayon po, mas maganda na lang din po na maging handa sa lahat ng oras. Kung may time pa mag-evacuate, mag-evacuate tayo. Ayon sa Aurora PDRRMO, halos 8,000 ang bilang ng mga lumikas. Nagka-landslide din kaya hindi madaanan ang bahagi ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road na sakop ng barangay Samoque sa Bontoc. Bago pa itaas ang signal number 2 sa hilagang bahagi ng Pangasinan, mataas na baha sa barangay Poco Chico sa Dagupan City. Magdamag na kasi ang ulan kagabi na sinabayan ng high tide. Pati mga sasakyan, pahirap pang makatawid sa Zamora Street. Binaha na rin ang iba pang barangay. Pia, sa ngayon dito sa aking kinatatayuan ay nakita natin na nagbalik na, no, yung serbisyo ng kuryente kasi po nawala po yung kuryente kanina dito sa Kasiguran at gayon din yung mga kababayan po nating nagsilikas. May ilan na po sa kanila na nakauwi sa kanilang mga tahanan bagamat may ilan pa rin po na mananatili muna sa evacuation centers. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.